Ang kwento ay nagbubukas sa isang byuda na babae, si Mary Ann Johnson, at ang kanyang anak na lalaki, si Elijah, na nagmamaneho sa isang kalsada sa Ohio. Sila ay patungo sa Burlington kung saan plano ni Mary Ann na ibigay ang pangangalaga ni Elijah sa kanyang hipag. Hindi ito alam ng kaawa-awang bata at sa tingin nila ay pupunta sila sa California para magsimula ng panibagong buhay. Habang nagmamaneho, biglang huminto sa paggana ang GPS, dahilan para hindi makaliko si Mary Ann sa dapat na dadaanan niya. Hindi nagtagal ay itinigil niya ang sasakyan at nag-U-turn, umaasang mahanap ang tamang landas. Ngunit ito ay kapag may kakaibang nangyari, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay biglang nanginig at ang lahat ng mga bintana sa kotse ay nabasag. Isang malakas na pitch ang pansamantalang nagpapahina sa kanila habang ang isang eroplano ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa isang kalapit na bukid. Sa sandaling huminto ang hiyawan, tumakbo si Elijah sa gilid ng kalsada upang tingnan ang bumagsak. Sinundan siya ng kanyang ina na mabilis na tumawag sa 911. Samantala, nagliyab ang eroplano at may nakita si Elijah sa upuan ng piloto. Pagkatapos ay nagmamadaling bumaba si Mary Ann at nagawang buksan ang pintuan ng piloto. Ang piloto ay si Teniente Theodore Cole, o kung tawagin ay Ted, ay nagsimulang bumangon ngunit tumanggi na umalis nang wala ang litratong nasa kanyang dashboard. Nang makaalis na sila sa nasusunog na eroplano, tumakbo si Elijah at niyakap si Mary Ann. Pinasalamatan din siya ni Ted sa pag-alis sa kanya sa panganib at ipinakilala ang kanyang sarili bilang piloto para sa Second Squadron. Tinanong niya kung British o Dutch ang dalawa at nagtataka kung ano ang ginagawa nila sa Burma. Isang nalilitong Elijah ang sumagot na sila ay nasa Ohio, United States ngunit hindi ito pinaniwalaan ng piloto. Kumpiyansa niyang ibinunyag na siya ay nasa isang dogfight sa isang lugar sa Rangoon ilang segundo lang ang nakalipas. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay biglang bumagsak sa isang kalapit na water tower na yumanig sa kanyang buong realidad. Lumaki si Ted na naglalaro sa mismong water tower na ito at agad na napagtanto na ang lugar na ito ay ang Dayton, Ohio. Lingid sa kaalaman ng tatlong tao na ito, isang kakaibang makukulay na bagyo ang nabubuo sa mga ulap sa ibabaw mismo nila. Kasunod nito, dinala ng mag-ina si Ted sa malapit na ospital kung saan nagtatanong ang lokal na si Sheriff Parker tungkol sa insidente. Inulit ni Mary Ann ang anumang sinabi sa kanya ngunit sa palagay ng sheriff ay nagdedelusyon ng estranghero dahil sa pinsala sa ulo. Sa kabilang banda, si Elijah ay hindi kasing dismiss tungkol sa kwento gaya ng mga matatanda. Humingi siya ng pera sa kanyang madrasta para makabili ng candy sa vending machine. Ngunit binibigyan niya siya ng credit card sa halip at sinabihan siyang huwag gumala ng masyadong malayo. Sa halip na gawin ito, ang bata ay dumiretso sa silid kung saan ang piloto ay pinananatili, palihim na nilampasan niya ang opisyal na naka-duty. Lumapit siya para tingnan ang dog tags ni Ted pero biglang hinawakan ng huli ang kamay niya. Si Ted, na hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagtanong kay Elijah kung bakit binabantayan ng mga pulis ang kanyang silid. Sumagot ang bata na ito ay dahil sa tingin nila ay masamang tao si Ted. Bilang tugon, sinabi ni Ted na nakikipaglaban siya sa mga masasamang tao ilang oras lang ang nakalipas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elijah na tulungan siyang makatakas at inalok pa niya ang bata ng isang candy bar. Ipinaliwanag ni Ted na binigay ito ng kanyang asawa bilang good luck charm tuwing bago siya lumipad. Sa sandaling iyon, nakita ng isang opisyal si Elijah sa silid at sinubukang makapasok sa loob. Ngunit dahil nakalak ang pinto, sinimulan niya itong katukin ng galit na galit. Pagkatapos ay kinakabahang tinanong ni Ted si Elijah na hanapin ng isang taong nagngangalang Sheriff Simmons at sabihin sa kanya na ang kanyang dating kaibigan ay may problema. Maya-maya pa, binuksan ni Ted ang pinto ng kanyang silid, ngunit pinatumba nila siya sa kanyang kama. Pagkatapos ay hinawakan nila siya pababa at tinurukan ng pampakalma. Samantala, habang nagmamaneho ang mag-ina pauwi, isiniwalat ni Elijah ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ted. Halata na naniniwala ang bata na nagsasabi ng totoo ang estranghero. Ipinakita pa niya ang chocolate bar na ibinigay sa kanya ni Ted at kinumpirma na ang brand na ito ay huminto sa produksyon 30 taon na ang nakakaraan. Naniniwala pa rin si Mary Ann na si Ted ay dumaranas lamang ng pinsala sa ulo, ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, pumayag siyang magtungo sa lokal na istasyon ng pulisya upang hanapin si Sheriff Simmons. Samantala, isang grupo ng mga sasakyan ng gobyerno at mga sasakyang militar ang dumating sa Sapa kung saan bumagsak ang eroplano ilang oras na ang nakalipas. Ang nangungunang ahente, si Bill Kaminsky, ay may kausap sa telepono. Iginiit niya na walang dapat makipag-usap kay Ted at mayroon silang 7 oras para tapusin ang buong sitwasyon.
Pagkatapos ay sinabi ni Kaminsky sa mga bumbero sa pinangyarihan na ang kalsada ay sarado hanggang sa susunod na abiso at dapat nilang i-clear ang crash site na 10 milya sa alinmang direksyon. Sa lalong madaling panahon ay tiningnan niya ang kakaiba, makulay na cloud formation sa itaas ng crash site sa pamamagitan ng isang piraso ng scanning equipment. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang aide, si Bowman, na patuloy na subaybayan si Ted at huwag siyang hayaang umalis nang walang pahintulot niya. Sa ibang lugar, dumating sina Mary Ann at Elijah sa istasyon ng pulisya ng Bradford at hiningi si Sheriff Simmons. Ang hepe ng istasyon ay nagsasabi sa kanila na walang sino man ang may pangalan na ganoon dito. Samantala, si Elijah, na gumagala malapit sa isang display case sa istasyon, ay nakakita ng isang lumang litrato. Mabilis niyang binuksan ang case at kinuha ang litrato bago pa man makita ng sino man ang kanyang ginagawa. Nang nasa labas na ng istasyon, ipinakita niya sa kanyang ina ang litrato na tila kuha noong 1938. Nakatayo sa isang sulok ng larawan si Ted na nakauniporme ng pulis. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Mary Ann dahil naniniwala siyang maaaring ang tao ang lolo ni Ted. Pagbalik sa ospital, nagising si Ted at dumungaw sa bintana at nakita niya ang ilang mga sundalo na humihinto. Nagsisimula na siyang maghinala na mayroong isang bagay na hindi kapani-pani walang nangyayari dito at nagpa siya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang pumasok ang order na may dalang isa pang pampakalma, pinatumba siya ni Ted. Mabilis siyang nagpalit ng uniforme ng nurse at lumabas. Ilang sandali pa, pumasok si Bowman sa silid at nakita ang nurse na walang malay. Napagtanto na nakatakas si Ted, mabilis niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin at arestuhin siya sa lalong madaling panahon. Samantala, hinanap ni Ted ang kanyang mga damit mula sa labahan ng ospital at casual na naglalakad sa labas. Nagulat siya nang harapin niya ang teknolohiya ng ika-21 siglo sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, nakita siya ng ahente na si Bowman na nakatayo sa lugar ng ospital at inaalerto ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang makarating sila sa lokasyon, nagnakaw si Ted ng motorsiklo mula sa paradahan at nagmaneho. Sa lugar ng pag-crash, binubuhat ng mga teknisyan ng gobyerno ang manlalaban palabas ng creek at dumadaan sa tubig upang hanapin ang mga durog na piraso. Ngunit ito ay kapag ang lupa ay umuuga at ang isang siyentipiko ay nagpahayag na sila ay may anomalya. Si Kaminsky ay tila hindi nagulat dito at hinihimok ang mga teknisyan na ayusin ang eroplano sa lalong madaling panahon. Samantala, huminto si Mary Ann sa isang gasolinahan at iginiit ni Elijah na ang lalaki sa larawan ay si Ted. Siya ngayon ay ganap na sigurado na si Ted ay kahit papaano ay naglakbay sa pamamagitan ng oras. Iginiit din ng batang lalaki na ang paglalakbay sa oras ay humihila lamang ng isang tao sa kung saan sila nabibilang na tila sila ay nakatali sa isang uri ng tadhana. Gayunpaman, kumilos pa rin si Mary Ann na ignorante at iginiit na hindi totoo ang paglalakbay sa oras. Habang abala siya sa pag-check sa overheating na makina, napansin ni Elijah ang isang sulat sa glove box na may pangalan nito. Hinawakan niya ito at agad na binasa kung ano man ang nakasulat sa loob. Ito pala ang kanyang mga papeles sa pag-aampon habang si Mary Ann ay nagbabalak na iwan siya bago mag-isang magtungo sa San Diego. Siya ay labis na nasaktan sa paghahayag na ito at agad siyang hinarap. Ipinaliwanag ni Mary Ann na nangako siya sa kanyang asawa na lagi niyang gagawin ang pinakamabuti para kay Elijah. Ang kawawang bata ay nagtataka kung siya ay masyadong nahihirapan ngunit ang kanyang madrasta ay nagsabi na hindi ito tungkol sa kanya. Naisip niya na ang pinakamagandang pagkakataon para kay Elijah ay wala sa kanya at nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang awayin dito. Pagbalik nila sa SUV, nangako si Mary Ann na aalagaan siyang mabuti ng kanyang tiyahin at iyon ang mahalaga. Habang patungo ang dalawa sa highway, bumaba si Ted mula sa tapat at huminto malapit sa kanila. Inulit ni Elijah ang kanyang punto na ito ang tadhana at mabilis na tinanong si Ted kung siya ang nasa larawan. Kinukumpirma ng huli na siya nga at itinuro ang lalaking nakatayo sa tabi niya, si Sheriff Simmons. Lumalabas, ang dalawa ay dating nagtatrabaho bilang mga pulis bago sila na-draft sa World War II. Nang marinig ito, sa wakas ay tila nakumbinsi si Mary Ann at pumayag siyang tulungan ang estranghero. Sumakay ang tatlo sa SUV at tumungo upang salubungin ang asawa ni Ted, si Pauline. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa kanyang lumang tahanan kung saan nakipagkita sila sa isang nurse. Sinabi ni Ted na asawa siya ni Pauline at pabirong sinagot ng nurse na medyo bata pa siya para maging ganoon. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Pauline ay nasa kanyang klase sa palayok sa kasalukuyan at dapat ay bumalik sa loob ng ilang minuto. Pansamantala, napansin ni Ted ang mga larawan ni Pauline kasama ang kanyang pangalawang asawa at kanilang mga anak sa dingding.
Napakasakit nito sa kanya at lumabas siya para maghintay. Sa kabilang banda, nakaupo si Mary Ann sa sala at naghanap sa online kung may dating balita tungkol kay Ted. Sinasabi nito na ang piloto ay bumagsak noong ika-21 ng Setyembre taong 1941 at napatay habang sinusubukang iwasang mahuli. Noon lang, isang newscast sa TV ang nagulat na si Elijah ay dinukot at nakita ito ng nurse. Agad siyang tumawag sa pulis nang hindi nagpapaalam sa iba tungkol dito. Hindi nagtagal, ilang sasakyan ng pulis ang lumapit sa bahay. Nang mapansin ito ni Ted, pumasok siya sa loob upang bigyan ng babala ang iba at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa pintuan sa likod. Mayroong ilang mga sundalo, kasama si Agent Kaminsky, na naghihintay sa kanya sa labas. Itinaas ng isang natatakot na Ted ang kanyang mga kamay habang dahan-daang lumapit sa kanya ang mga ahente. Ngunit sa halip na arestuhin siya, sinabi ni Kaminsky na narito sila para lamang maibalik si Ted sa kanyang kinaroroonan. Ang lupa ay nanginginig sa sandaling ito at inihayag ni Bowman na ito ay isang seismic tremor na dulot ng pagpunta ni Ted sa timeline na ito. Pagkatapos ay idinagdag ni Kaminsky na si Ted ay naglakbay sa hinaharap at kailangan nilang ibalik siya kaagad sa kanyang sariling panahon. Biglang tumakbo palabas si Elijah at ipinaalam kay Ted na namatay siya sa Burma at hindi na nakauwi pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ay dinala niya siya sa SUV at ang dalawa ay tumakbo palayo sa lugar. Dahil lumaki si Ted sa lugar na ito, madali niyang naiwasan ang mga humahabol na sundalo. Huminto sila pagkaraan ng ilang sandali at tumawid sa kalapit na ilog para makarating sa isang luma at abandonadong bahay. Habang naglalakad sila sa paligid ng bahay, sinabi ni Ted na hindi siya bagay dito at maaaring bumalik. Bilang tugon, sinabi ni Elijah na tulad ni Ted, wala siyang mapupuntahan dahil gusto lang siyang ihatid ng kanyang madraste sa kanyang tiyahin. Nagpakita rin siya ng larawan ng kanyang ama at ipinaliwanag na namatay siya sa isang digmaan sa Afghanistan noong 1 taon. Ang piloto ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay ngunit inulit na ang mundong ito ay wala ng halaga sa kanya ngayon. Kasunod ng emosyonal na pag-uusap na ito, umupo ang dalawa sa isang upuan kung saan matatanaw ang ilog. Ito ay noong sinabi ni Elijah na may paraan para maiwasan ni Ted na mamatay sa Burma. Iminungkahi niya na bumalik si Ted na may dalang Kevlar vest para hindi siya masaktan ng mga kalaban. Nang gabing iyon, dinala ni Kaminsky at ng kanyang mga tauhan si Mary Ann sa isang hangar kung saan inaayos muli ng ilang inhinyero ang bumagsak na fighter jet. Ibinunyag ng ahente na mas marami ang nakataya kaysa sa napagtanto niya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mary Ann. Ipinaliwanag ni Kaminsky na ibinabalik ng mga inhinyero ang fighter jet sa kung ano ito upang makalipad ito at maibalik nila si Ted. Upang bigyang diin ang kanyang punto, ipinakita niya sa kanya ang mga tanawin ng ilang malalaking lindol at ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay sanhi ng isang phenomenon na tinatawag na rift. Pagkatapos ay malalaman natin na ang rifts ay ang mga butas sa space-time continuum na nagpapakita ng kanilang mga sarili bilang kakaiba, makulay na pagbuo ng ulap. Kapag ang mga bagay na dumaan sa kanila ay hindi na ibalik sa nakaraan, maraming pandaigdigang sakuna ang magaganap. Nang marinig ito, sa wakas ay kumbinsido si Mary Ann at ibinunyag niya na hawak ni Elijah ang kanyang telepono. Di nagtagal pagkatapos, isinama ni Bowman si Mary Ann pabalik sa bayan kasama ang iba pang mga sundalo. Inihayag ng ahente na ang Lamat ay may sariling kalooban at nagbubukas para sa isang dahilan. Palagi itong nananatiling bukas ng eksakto sa loob ng 11 oras at sa palagay niya ay may kailangang mangyari sa oras na iyon. Gayunpaman, walang ideya si Bowman kung ano ang kailangang gawin ni Ted sa kanyang oras dito. Sa kabilang banda, narinig ni Ted at Elijah ang paparating na mga sirena at tumakbo sila sa malapit na bakuran ng Riles. Nakita sila ng isang helicopter crew at tinawag ang iba, ngunit hiniling ni Mary Ann kay Kaminsky ang pagkakataong makausap muna si Ted. Sumang-ayon ang huli at mahinahon siyang pumunta sa piloto. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ted na handa na siyang bumalik ngunit sa isang kondisyon, binibigyan siya ng sandata at bulletproof vest. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Mary Ann na hindi niya kayang labanan ang nakatadhana na. Ibinunyag niya na kung hindi siya babalik sa eksaktong paraan na kanyang pinagdaanan, ang bawat isang tao sa radius na 110 milya ay mamamatay sa ilang natural na sakuna. Sa halip na magulat, tinanggap ni Ted ang kanyang kapalaran at handa na siyang bumalik. Ito ay kapag sinabi ni Mary Ann na dinala siya ng rift dito para sa isang dahilan. Biglang nagbago ang eksena nang bumalik silang lahat sa bahay ni Pauline kung saan binigyan ni Kaminsky si Ted ng 5 minuto. Ang piloto ay pumasok sa loob at nahanap ang pinakamamahal niya sa kanyang buhay sa kusina na gumagawa ng isang puzzle.
Nag-aalinlangan siyang lumapit at binati, at tinitigan siya nito at ngumiti ng matamis. Humihingi ng paumanhin si Ted dahil hindi siya nagpaalam at nalaman niyang nakamove on na siya. Idinagdag niya na mahal niya siya, kahit kailan at magpakailanman. Ngunit nang malapit nang umalis si Ted, ipinakita sa kanya ni Pauline ang isang pendant na suot niya palagi sa kanyang leeg. Ito ang parehong pendant na ibinigay niya sa kanya noong mga nakaraang taon, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ilang sandali pa, pumasok si Kaminsky upang kunin si Ted at nagpaalam ang piloto kay Pauline. Habang papunta siya sa kanyang fighter jet, sinabihan niya si Mary Ann na manatili kasama si Elijah. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina at lumipad patungo sa Lumet sa tamang panahon. Sa pagtatapos ng kwento, makikita natin na nagbago ang isip ni Mary Ann. Siya at si Elijah ay magkasamang tumungo sa California upang magsimula ng bagong buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.